Sa isang mapayapang kaharian na tinatawag na Barbania, namumuno ang isang magaling at maginoong hari na si Haring Fernando. Kasama niyang namuno ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang mapagmahal na reyna sa Barbania. Sila ay biniyayaan ng tatlong binatang matitigas na sa paglaho ng panahon ay naging mga pantas. Si Don Pedro na panganay ay matindig na pagkainam. Si Don Diego naman ay malumanay habang si Don Juan naman ay may pusong ginintuan. Isang gabi na mahimbing na natutulog si Haring Fernando na panaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano ito'y nililo at pinatay ng dalawang tampalasan. Naku, mahal ko, anong nangyari sa'yo? Sabi ko po, Haring Mahal, ay bunga ng isang buwan mabigat man sa ilalim, pero may bisang gamutan. May isang ibon, ang pangalan ay Adarna. Pag ito ay narinig mo, ang sakit mo ay mawawala. Ito ay matatagpuan mo sa bundok Tabor, kung saan makikita sa Piedras Platas, purong tirahan ng Adarna. Aking ama, hahanapin ko muna ang ibong Adarna sa bundok Tabor upang ikay ay gumaling na. Anak, ayaw kumuwala ng anak. Lalong ayaw kumuwala ng ama! Siya ay nagdala ng kabayo papunta sa kabundukan ng Tabor. Siya ay naglakbay sa kabundukan ng 3 buwan kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adarna. Kaya malas naman, namatay pa ang aking kabayo. Nataraw ko na ang Piedras Platas, napakaganda naman ito. Dumating na ang ibong Adarna at nagsimulang umawit. Kaya si Don Pedro, may pag-asa pa kayang gumaling ang hari? Don Diego, kay tagal naman umuwi ng iyong nakakadandang kapatid. Panahon na para hanapin mo sa bundok Tabor. Hindi ko kaya bibipiin. Kayang-kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok Tabor nang hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng 5 buwan ang kanyang paglalakbay. Nagdaan pang ilang oras bago niyang natuntun ang punong kanyang hinahanap. Malaking luwaga, ikaw ay nakaakit sa mata. Malalim na ang gabi. Ako ay mga hinga muna. Masakit man sa kalooban ni Haring Fernando at Reyna Valeriana na mawalay ang pinakamamahal nilang anak, ay wala silang magawa dahil sa paghahangad ni Don Juan. Iho, tulungan mo ako. Ako'y gutom na. Ito, tinapay bang sa paglalakbay? Salamat. Ano po ang aking paglilingkod sa iyo? Paano kung mahanap ang Adarna na napakaganda? Pagpunta mo sa Piedras Platas, pumunta ka muna sa dampang maliit at ikay kumato. At iyo'y kasagutay masasagot. Maraming salamat po. Teka, may isa pa akong bilin. Hiin mo ang pagkakatiwala sa iyong sarili para hindi ka isa sa buhay. Tanggapin mo ang tinapay na ito bilang aking pasasalamat at malayo pa ang iyong lalakbayin. Hindi ko na po maaaring gawin ang ating naibigay na. Maraming salamat po, Ginoo. Maraming salamat po. Nagdaan pa ang ilang oras bago niya matuntun ang punong kanyang hinahanap. Nang nakarating na si Don Juan sa Piedras Platas, sinunod niya ang ipinayo ng matandang ermitanyo. Ang ipaglilingkod ko sa iyo, Iho. May isang ermitanyo na nagsabi sa akin na ako'y bumalik at ikay tanungin. Ang mahiwagang ibon ay lumipad na. Wala akong karapatan. Sa dami-dami ng sumubok, kalabanin ng ibong Adarna. Lahat sila ay nabigo. Ikaw pa kaya? Ito ang lahat alang-alang sa aking ama. Ngayon, pumunta ka sa punong Piedras Platas ng tirahan ng ibong Adarna. Ito, tanggapin mo ang aking bigay. Ito ang 7 biyang. Gamitin mo sa 7 pag-awit ng mahiwagang ibon. Sa bawat pag-awit ng ibon, ay hiwain mo ang labak nito, ang iyong palad at mapahamon ang isang diyang. Ito ang gintong sintas. Nagagamitin mo panghuli ng ibong Adarna. Don Juan, ikay lumayo na sapagkat ito ang oras sa pagdating ng ibong Adarna. Nandirito na ang ibong Adarna.
Ito, isama naman ang nasa nito. Salamat kami ay iyong iniligtas. Pauwi na ang tatlo sa kaharian. Isang masamang balakin ang nabuo sa isipan ng nakakatandang kapatid na sinang-ayunan sa bandang huli ng ikalawang kapatid. Akin ama, kami ay nandito ka na. Dala ang ibong adana na magpapatuloy sa iyo. Asan si Don Juan? Hindi ko na alam kung nasaan ang kapatid. Ngunit niya ay bumalik kay Gunting. Kaya ba ang ibong Adarna? Pangit naman niya. O, ibang na ikay kumanta na. Prinsipe, malala ang iyong sugat. Hayaan kong gamutin ko ito. Ama, ako narito na. Anak, ako'y maligaya sapagkat nandito ka na. Nang nakita ng ibong Adana si Don Juan, ito'y kumanta at gumanda. Ang sikat sa silanganan at hani kalitong sa akin ito ay abaw agos diwan mapaglaw kamandalan tanara. Mahal ko, ano na ngayon ang iyong pakiramdam? Gumaling na ako. Don Diego, ano ba ang ginawa niyo sa sarili niyong kapatid? Dahil dyan, tatanggalan ko kayo ng kapangyarihan dito sa Birbanya. Huwag na kayo magalit. Ang mga kapatid ko ay akin ang napatawad. Sana patawarin mo na rin sila. Dahil ito ang iyong kahilingan, Don Pedro, Don Diego, kayo ay pinapatawad ko na. Pero sa susunod na mangyari ulit ito, kamatayan na ang ihahatol ko sa inyo. Napagkasunduan ng magkakapatid na babantayan nila ang Adarna. Tagti-3 oras sila sa pagbabantay. Dahil sa pagod, nakatulog si Don Juan. Bago umabot ang umaga, si Don Juan ay umalis na upang takpan ang nagawang kasalanan ng mga kapatid. Nakakita ng balon si Don Juan at napagdesisyonang pumasok dito. Nang makarating na si Don Juan sa loob ng balon, siya ay namangha sa kagandahan ni Doña Juana. Prinsesa, ganda mo nakakasilaw. Gusto ko iparamdam sa iyo ang aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo aking puso, pusong taksil mo sa akin. Hindi kita pagkatasilan sapagkat ikaw ang aking buhay. Anting nagbabantay sa akin, kailangan mo pang talunin bago ako mapapasayo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Who could let the princess out of this room? Ang higanting bantay. Ngayon, bala kitang iuwi sa aming kaharian. Ang gawin, kailangan mo munang iligtas ang aking nag-iisang kapatid mula sa serpenteng nagbabantay sa kanya. Iyo, isa sa katuparan ko ang iyong kahilingan. Leonora, Leonora. Sino ka ba at ano ang iyong kailangan? Gandang prinsesa, ako si Don Juan. Ako ang magliligtas sa iyo laban ang serpente na nagbabantay sa iyong kaharian. Ang tao na matino na lalaban sa serpente na nagbabantay sa akin. Kung mahal mo pa ang iyong buhay, tumakbo ka na paalis sa palasyong ito. Hindi ako natatakot sapagkat alam kong tama ang aking gagawin. Serpente, lumabas ka at ako iyong harapin. Juan, ang iyong tapang at lakas ay aking hinahangaan. Aking mahal, uuwi na tayo sa Birbanya. Pauwi na si Don Juan sa kaharian ng Birbanya kasama ang 2 prinsesa. Wala si Don Juan. Pagod na ko. Saan na kaya siya? Hoy, si Don Juan. Umiral na naman ang inggit ni na Don Pedro at Don Diego sa kanilang bunsong kapatid nang muli itong nagtagumpay sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng balon. Dagdag pa nito si Leonora, pagkaganda na bumihag sa puso ni Don Pedro. Don Juan, ang aking singsing ay naiwan. Paano na iyan? Alala mahal sapagkat kukunin ko ang iyong singsing.
Dahil sa selos, suklam na suklam si Don Pedro sa kanyang bunsong kapatid at nang nagawa niyang